sila gustong feel ng... Ang ika-4 na number, Mikey. Okay, ika-4 na number. 11. 11, bakit 11? 11 years old, sunod yun na kugit. Pambihira ka, Mikey. Totoo bang, yan bang mga sinasabi mo, may kinalaman sa zoology at numerology? Saglit nga. 139, 132, 9, 11. Meron pang dalawa. Okay. So, Mikey, next number. 11 years old siya nung... Natuli. Natuli. Okay. Ayan. Next number. Next number. Anong ibig niya sabihin? 13. 13. 13. Okay. 13 years na sila ng girlfriend niya. May girlfriend pala si Mikey. So, ibig sabihin, ilang taon na siya ngayon? 13 years old, 11, mga nasa 22. 22 na si Mikey, Okay. So, pag-ulit nga yung numbers natin. 1, 32, 9, 11, 13. 13. Kulang So, pa ng dapat, isa. may isa lang ang last number. Okay, Mikey. Isang number na, Mikey. Makabuluhan, ha? Okay. Aguray. Nasingit ka matyandan. Bakit? Makakwakwa ka nun. Okay, last number, Mikey. Hindi ko naintindihan. Hindi ko naintindihan. Pag-ulit. Napupupo na siya. Pupo. Tinatanong kung saan ang CR. Last number. Last number. Okay, 36. 36, bakit Okay. 36? 36 ka no, titawon mo, idi. Ano ba? Hindi ko alam kung anong meron sa 36 eh. Ano bang 36 no, ang taon mo noon? taon ko noon. Noon, walang sinabi. Ano bang nangyari sa nung 36 ka? Pakipaliwanag yung 36 na yan. Nung may nagkagusto sa'yo. Nagkagusto sa akin. Oo, sandali. Ano pa? Sandali. Yun si Mike, hindi ko maintindihan eh. Nung may magkagusto sa'yo, naku nagkaroon ka ng relasyon sa isang lalaki. My God! Ganon! Pambihira! Totoo ba yun? My wife's lover na yun? My husband's lover. Pero totoo ba yun? Totoo eh. Paano mo nilalaman? Alam mo si Mikey kasi, nararamdaman niya kasi yung araw ng tao, yung mga nakaraan niya. Galing ha? Okay. May karelasyon ka palang lalaki nun? Karelasyon sa negosyo. Sa friend, gano'n. Sa negosyo. Walang intimate relationship. Wala. Negosyo lang. Ano ba? Anong negosyo ka mo? Ano? Junk shop. Okay. Next. Wala. Okay. Wala. Ulitin yung recap natin. 1, 32, 9, 11, 13, 36. Galing mo, Mikey. Galing mo, okay. ha? So, ano yan, 6 na numero yan, mga kaibigan. Hanggang bukas daw. Hanggang bukas, pwedeng, baka may possibility na lumabas. Parang gano'n. Madamdaman, tayaan nyo kanon. Medyo may kalayo. Parang loto to eh. May 6 na numero yan eh. Pwede rin namang hayala, kalag. 6 na numero yan eh. Hindi magsinasabi pa siya. Oo. May sinasabi siya eh. O ito. Mabaling magkano waiting piyang-piyang. Okay, next. May sinasabi siya. Ano ang ibig sabi? Dapat daw ang pangalan mo, hindi Boy Lollipop. Ano? Boy Kalag. Grabe. Okay, ha? Ang bira kami, Maraming salamat, Mike. Sa mga anunsyo na yan, mga numbers na yan. Sana nga makapagbigay, lumabas man kahit dalawa. Anim yan, ha? Di ba? Who knows? Di ba? May manalo ng mapabalato man lang tayo. Di ba? Okay, kuma. Okay, so, balikan natin yung ating top trending topic. First topic natin, boy. Okay, first topic, nasa pangatlong bilang. Okay, dako tayo sa Zamboanga City, Manubili, ha? Naalala mo, noong nakaraan, yung 77 years old, nagpatuli. Eto naman, 61 years old na lolo. 61 years old na lolo. May 5 counts. Ano? 5 counts. 5 counts ng kasong rape. Grabe naman. Pambihira naman to. So, matagumpay po na naresto ng kapulisan sa tulong na rin ng mga opisyal ng Barangay 6 o barangay ang 61 years old na lolo na may warrant of arrest ng 5 counts sa kasong rape sa may Sitio Talaban, Barangay Biaon, Serios, Menya, Zamboanga del Norte. Okay. So, ayun po, nakadetain ngayon sa sel ng pulisya ang 61 years old. Habang hinihintay pa ang order ng korte para malipas sa provincial jail ng lalawigan. Talagang gusto
Ihinabol pa. Life begins at 60. Oo nga. Oo nga. Okay. Di ba? Ay, mga taga-Gasville, nakikinig maraming salamat. Yung mga dito sa may tangki, yung tangki, gas station natin dyan. Good morning, men. Fiesta Gas, ha? Magandang. Ay, kapag bibili ka pala ng gas, manubili, doon ka na sa dekalidad. Bakit? Doon ka na sa tamang timbang. Bakit? Doon ka na sa mura. Bakit? Para araw-araw, fiesta. Galing, ha? Mag-Fiesta Gas. Tatagpuan sa may Quezon Avenue, Barangay Locanos Norte, San Fernando City. Fiesta Gas. Masitang mat. Okay. Ay, magandang umaga kay Ma'am Marilyn Mrs. C. Good morning. So, nagdakil mo yung bayad lang nga. That's the sign of friendship na tinatawag. So anyway, second topic natin. Second topic, okay. Sa pangalawang pwesto na ko, si Carlo J. Caparas. Kilala mo to, ano? Nako, di ba? Direktor na to eh. Nasampan na ng kaso. Hindi, kailan lang? Nasampan na ng kaso? Oo. Wanted na to eh. Anong kaso? Tax evasion case. Tax evasion case. Nga nagbayad Hindi, kasi ito lang kapabalita yung di ba? Binawi yung ginawat nilang ano? National Artist Award. That's right. Okay? Pero okay pa daw. Okay pa daw. Okay, babalik. O kung hindi man binawi, hindi na babawiin. Okay, so maaari pa rin naman sumailalim ulit sa proseso para mahirang bilang national artist ang grupo ng batikang direktor na si Carlo J. Caparas. Kasama niya dyan si Pitoy Moreno, di ba? Oo, sa kabila ng desisyon ng Supreme Court pero yung tungkol sa kaso na yan, ongoing pa rin. Yung kaso naman na sinasabing tax evasion case, bakit so ibig bang sabihin niya makukulong na itong si Carlo J. Caparas? Malamang sa malamang, hindi siya masettle. Masettle. Di ba? Okay. So, ayun. Pero, ayon nga dito sa ating source, good news para sa kanya to. Maaari pang bawiin yung sinabing pagbawi sa kanyang National Artist Award. Okay? So, actually, sa akin pananaw naman, they deserve actually that prestigious Alam mo award. kasi yung mga yan manubili, saka lang na-recognize yung talento ng isang tao, kagaya ni Pidol. Mga tayon, okay? Kasi mo da kayo magunod na kitang prestigyosong award. Parang kay Francis M, di ba? Hindi na lima pa-feel. Oo, si Francis M. Bibigyan mo ng award nung namatay na. Oo, by spirit siguro. They can feel that. Mararamdaman nila. But then, syempre, di nga palubusan ni San Pedro na bumaba. Okay? So, ito naman ngayon, binigay na, babawiin pa. Ngayon, may issue. Ibibigay ulit. Ano to? Balik-balik? Oo nga. Okay? Balik-balik. So, para po sa mga kinaukulan, kung may mga bibigay kayong mga awards, ito sigurado nyo pa yung nabiyag. Okay? So, kaya hindi na mapapakinambangan eh. Paano pa ma-appreciate yung tao? Yung sinasabi natin kasabihan na aanhin pa ang damo pagpatay ng kabayo. Oo, di ba? Aanhin mo pa ang award. Oo. Kung patay na ang awardee. Di ba? Di ba? Tama, di ba? Okay. So, ganun yun eh. Okay. Next topic natin. Dako tayo sa Davao. Love triangle, Love triangle. What about that love triangle issue? Abay, wag na lang. Bakit? Masakit eh. Bakit? Anong kinasakit niyan? Maglalako ng tapat. Wag na lang. Okay. Dako tayo sa ating next topic. Sa tingin mo, mangyayari yan sa'yo? Hinold up eh. Maglalako ng tapa sa Davao, hinold up. Tinangay. Baka naman sa sobrang dami ng perang dala niya. Dahil sa kinita niya sa pagbibenta ng tapa. Hindi. Hinold up ng mga hinold up ng mga katrabaho. Delikado. Okay, next topic na lang. Next topic talaga ayaw pag-usapan. Wag na lang. Dapat tayo sa basketball, ha? Basketball. Kung si LeBron James may bibisita ngayon. Di ba namudbud sila may yung organizer ng namudbud ng ticket? Eto, ang Los Angeles Lakers superstar naman, gaya ng sabi mo, si Kobe Bryant, bibisita ulit. Okay. Bibisita naman. Talaga. Tinetext nga ako eh. Talaga lang. Pwede daw siyang umutang ng kusina. Okay. So, bibisita po ang NBA superstar, all-time champion, Kobe Bryant, dito sa bansa. Okay. Ayon sa ulat, darating po sa bansa si Bryant sa August 12, Mikey. Guray.
Favorite naman ni Kobe. Favorite ni si Kobe pinapanood daw Bryant. niya si Kobe. Sandali, sinasabi pa siya eh. May sinasabi siya, secret ha? Ano? Bakla ka nun ni Kobe. Okay. Pero sabi-sabi lang daw. Sabi-sabi Okay? lang. Next topic natin. Isa sa August 12, darating sa bansa si Kobe Bryant. Ano? So, ang pagbisita po sa bansa ng Lakers superstar ay kanyang pang-anim na beses. 6th time. Okay. Okay? So, ilang linggo lamang po ang lilipas ay dadalaw sa bansa sina Houston Rockets star James Harden at New Orleans Pelicans Eric Gordon para po sa isang event ng NBA. Wow! So, sa buwan naman po ng September, darating naman po, si dating NBA MVP Derrick Rose ng Chicago Bulls, siya naman po ang bibisita, dito po sa Pilipinas. Ang gagandahan niya. Habang sa October naman po, gaganapin ng NBA preseason game sa pagitan ng Indiana Pacers at Houston Rockets. Ang gagandahan niyan po, talagang continuous ang pagpunta ng mga NBA stars natin yung dating. Ibig sabihin yan, continuous din ang paglago. Okay? Kung hindi man ng paglago ng pera ng mga producer, paglago ng kitaan sa turismo. That's right. Diba? Okay, so it's more fun to play basketball in the Philippines. That's right. It's more fun, it's more safe here in the Philippines. And it's more fun here on the second floor of Sea and Sky. Wow! Okay, di ba? Ayan. Alright, so, eto sa ating first topic, Manubili. Kilala mo si Rachel Donaire. Kala ko lubang ko. Ito yung nagligtas ng batang nalulunod. Yung sa asawa ni the Filipino Flash. Donaire Jr. Okay. May sinasabi siya. Crush na ka nun ni... Hindi. Ano? Kanya raw yun. Yung pinagbubuntis, kanya raw. Pambihira ka, Mikey, ha? Hindi. Huwag ganon. Nagkikilig mo na, ha? Kilig mo, ha? Kita Nurumwar. Ano naman? Scott naman. Ito. Mikey, makinig ka. Nagsilang na po. Ng healthy baby boy. Hindi sa'yo to. Buti sana kung healthy baby 8. Baby boy. Jarel ang pangalan, ha? Ang pangalan niya? Jarel. Ang layo sa Mikey, ha? Malayo. Sa akin yan. Kung ano talaga iba. Talagay patanggan na nga bagi na. Isang malusog na baby boy po ang isinilang ni Rachel Donaire, asawa ni dating 4 Division World Champion Nico Donaire Jr. At ayon po sa ulat sa pamamagitan po ng cesarean section. Malaki po. Talagang nag-trending yan, ha? So, malaki yung anak ni Rachel, ha? Cesarean. Malaki din naman si Donaire, ha? Oo. Malaking kamao. Okay? Si Mikey, malaki rin. Anong malaki sa kanya? Malaking kanyang loob. Biro mo, 8 nagsasalita? Naman. Biro mo, 8 na Kaya tanong kung anong malaki sa'yo. Anong malaki sa akin? Malayban daw sa noo mo, ano? May sinasabi sa akin eh. Si Boy, walang malaki sa kanya. Kung ano naman. Anong malaki sa'yo? Wala daw eh. Ultimo dadoy. Aba, naiinis na ako sa'yo, Mikey, ha? Joke lang daw. Joke lang. So, ayun po. Healthy baby boy. 61 pounds. Wow, 12 ons. 12 ons. Sapay ko. Okay. Tagapagdarawan. Nakikinig sila sa ngayon. Good morning. Ay, maraming salamat sa mga tagapagdarawan kay Apo Raymond Javier. Okay. Nagitikan rubada. Nagitikan rubada ni Bobo, ex-cap Boboy. Gimatanda ka di kalaman di kalma. Di kan kanyak. Ang tanda niya may isa kanya. Dua gayam. Dua. Okay. Okay, so ayan po ang ating top trending topics. Yan po yung mga pinag-uusapan po ngayon. At syempre, ito na po kabuuan. Sana nag-enjoy po lahat, pero bagay gusto kong batiin mataga-ideal communication. Ideal communication. May kailangan kong dito, request Pwede, play ko daw yung kanyang Yung alin? Dito. Kanta na. Pakitugtog daw yung kanyang paboritong awitin na... Lord Patawad. Hindi, you and I, para sa secret love ko, sabi naman dito. Secret love? Oo, maraming salamat ha, Barikoy. Ay, may nagre-request din dito. Paki-play yung hanggang kailan. Naman, para nagiti nagut niya. Nakautang, ha? Okay, hanggang kailan daw. Okay. Hanggang kailan ka magbabayad, ha, Billy? Ayan. Good morning kay Billy. Billy, my idol. Tapos, anong... Pakisabi, I miss him. Ah! Sandali. From? Frank. Frank!
From Frank. From Frankfurt! Delikado. Delikado. Oh. Nagselos Ayan. mo. Ayan, sabi ko na nga eh. Nga. Okay, so maraming salamat po sa pakikinig. Ito po si Boy Lollipop. Lagi po tandaan, magtitikim na masarap. Nang hindi ka maganap at wag mong sasarapan na pagpapatikim nang hindi ka napanapin. Mamaya makakasama na rin si Sino? si Ayana. Beauty Queen. Ayana Camille. Pumunta siya dito. Mitwish. Alright. At Ang sa ating program. Miss Tourism. That's right. Sa programang Interamente. Interamente apo ti pintas na. Interamente, alas 11 po yan hanggang alauna sa programa po yan ni Boy Lollipop. Interamente, nadakal, di ba nagpuspuso na? Agraman. Agraman. De Patiliana. Lagamoy. Okay. So anyway, ako po si Billy. Siyempre sa